1969, isang Pilipino mula sa La Union ang nag-claim na kaya niyang patakbuhin ng isang sasakyan sa pamamagitan ng tubig, hindi gas. LG. Someday I know that life will get better. Just keep on going. Maraming nagsabi na isa siyang hoax or peke. Meron din namang mga naniniwala sa kanya. Ipinanganak noong 1928 sa San Fernando, La Union. Laking probinsya at maagang naulila sa magulang. Laki sa lolo, lumaki sa Kalabaw at sa Kabukiran. Nakapagtapos ng pag-aaral, kaso hanggang grade 6 lang. Later, he became associated with US Navy Seabees. At doon siya nagkaroon ng interes sa mga makina. Kahit wala siyang formal schooling, pinag-aralan niya ang mga dapat niyang pag-aralan at gusto niyang malaman. 1969, gumawa siya ng tinatawag na hydrogen reactor kung saan kayang magpatakbo ng tubig ang isang makina. Ang hydrogen reactor ay isang device kung saan kayang magpatakbo ng sasakyan. Sinubukan niya ito unang-una sa isang Toyota Corolla o Toyota Corolla na sasakyan. In 1980s to 1990s, he began demonstrating the car. Naalala ko to nung kabataan ko, na isang Pilipino nga daw ang kaya magpatakbo ng sasakyan gamit ang tubig. Isang pag-asa noon ng mga Pilipino sa pataas at tumataas pang presyo ng gasolina. Dumating pa nga sa punto na pati si Ferdinand Marcos Sr. ay naimbitahan sa isang demonstration kung paano niya patakbuhin ang kotse gamit ang tubig. At nasabi pa nga noon ni Ferdinand Marcos Sr. na ito ang hinihintay niyang milagro. He was with me in the car, testing the car. And he said that this is the miracle I have been waiting for. Ating mga siyentipiko sa gobyerno ay inimbestigahan ang kanyang mga gawa o ang kanyang hydrogen reactor. Sa kasamaang palad, hindi inaprubahan ng DOST ang kanyang imbensyon dahil ito daw ay isang panloloko. In 2000, Taiwan's Formosa Plastic Group ay nagkaroon ng interes sa imbensyon. Gumawa ng agreement at nag-sign sila na magdi-develop siya ng isang technology na kaya magpaandar ng sasakyan gamit ang tubig. Nag-invest ang group ng $410,000 upang simulan ang proyekto. Roughly 20,500,000 pesos ang ipinuhunan sa kanya kapag i-convert ito sa peso. Inasahan ng grupo na makakapag-develop siya ng ilang mga prototypes para sa project. But the said project was not delivered. 2008, 80 years old na siya. Kinasuhan siya ng Taiwan Formosa Group ng Istapa for failing the fulfillment agreement. He was sentenced up to 20 years in prison. 2 years later, on October 18, 2010, after 2 years of sentence, he was died. He died at age of 82, and his name is Daniel Dingle, inventor of hydrogen reactor, one of the most talked about inventor in the Philippine history. This is Wild. Please like, share, and subscribe. Peace and love.